Ang programang ito ay may mga temang hindi angkop para sa mga trolls, haters at bashers. Patnubay ng may utak, kailangan. Yung demanda ni Miss Bea Alonso sa Reyna at Crown Prince ng fake news. Ang inaatake ng mga masasamang elemento sa social media ngayon ay hindi lang si Miss Bea Alonso, kundi pati si Miss Liza Soberano na nag-like at nag-share ng balita, na post tungkol sa pagdedemanda ni Miss Bea Alonso kay Queen and Crown Prince of fake news. Noon, galit ang mga tao sa chismos. Ngayon, ang daming nagtatanggol sa chismoso. Diba? Meron pang nalalaman na I feel vindicated. Ang mga chismoso kapag tumama yung chismis nila. Di ba? Ngayon, proud pa ang mga tao na matawag sila na mga chismoso. Di ba? May sense of pride kapag ang tawag sa iyo ay kamarites. Ang pagiging chismoso, wala sa taas ng pinag-aralan. Nasa breeding. At ano ang breeding? Polite and socially correct behavior, good manners, right conduct. Kasi pwedeng mataas ang pinag-aralan mo, pero kung kulang ka sa values, sa breeding, good manners, and right conduct, walang breeding ang mga chismoso. That's a fact. Favorite ng mga haters si Liza at Bea. You know why? Kasi favorite din ng kanilang poon. Welcome to another episode of Karakate. By now, alam niyo na ang focus ng vlog natin. Ipagtanggol ang mga artista, lalo na ang kababaihan sa mga haters, bashers, trolls, at fake news peddlers. Here, we call out yung mga masasamang tao sa social media. Di ba? Yung walang gawa kundi magkalat ng fake news at manira ng kapwa. This is a safe space for celebrities and their fans. If you don't feel safe sa X, formerly Twitter, sa Facebook, dito po kayo. Ang daming pwedeng i-discuss. I feel bad, hindi ako makapag-vlog regularly. Pero syempre, unahin muna ang pamilya at kabuhayan bago sagupain ang mga masasamang elemento sa social media. Si Andrea Brillantes, ang tagal ko nang gusto i-pick up yung kaso niya. Si Miss Abellana, Carla Abellana, nasa yung edad ko ang nagre-register si Ray PJ Abellana, yung tatay. But si Carla Abellana, di ba? Kinawawa ng mga husto itong mga ito, ng mga siraulo sa social media. Kaya lang, may mas importante akong gusto discuss today. At yan ay yung demanda ni Miss Bea Alonso sa Reyna at Crown Prince ng fake news. Kilala niyo yung mga yan. Kahit hindi ko sabihin ang kanilang. Ang inaatake ng mga masasamang elemento sa social media ngayon ay hindi lang si Miss Bea Alonso, kundi pati si Miss Liza Soberano na nag-like at nag-share ng balita, na post tungkol sa pagdedemanda ni Miss Bea Alonso kay Queen and Crown Prince of fake news. Alam niyo na yan kung sino. Alam po ninyo, may edad na ang inyong attorney. Madami na akong pinagdaanan at masasabi ko sa inyo na ibang-iba na ang panahon ngayon. Iba na talaga. Noon, galit ang mga tao sa chismoso. Mababa ang tingin ng mga tao sa chismoso. Yung mga chismoso, sinasabunutan yan sa kalye. Pinapahiya sa publiko. Noon yun. Ngayon, ang daming nagtatanggol sa chismoso. Diba? Meron pang nalalaman na I feel vindicated.
no, ang mga chismoso kapag tumama yung chismis nila. Hindi ba? Ngayon, proud pa ang mga tao na matawag sila na mga chismoso. Di ba? Oh, may sense of pride kapag ang tawag sa iyo ay kamarites. Oh. Papalubog na talaga ang Pilipinas dahil we are getting worse. Our values are getting worse. Oh. Yung mga kabataan ngayon, yung mga namulat na sa social media, makinig po kayo. Dati, alam ng mga Pilipino na masama ang chismis at nilalayuan ng tao ang mga chismoso. Kapag bago ka sa isang grupo, organisasyon, trabaho, bibigyan ka ng mga tips. Pag kailangan mo ng ganyan, lumapit ka dito. Si ganito, pwede mong lapitan. Pag kailangan mo nito, kay ganyan. Ito, iwasan mong taong to dahil napaka-chismoso niyan. Noon. Isa sa napansin ko, pagbabasa ng mga Twitter post, ang daming nagtataka. Bakit dinidemanda ngayon si Ogie Diaz ni Miss Bea Alonzo? At para sa mga taong ito, yung mga nagtataka, ako'y nagtataka, ba't kayo nagtataka? Para sa kanila, walang maling ginawa yung poon nila ng chismis. They even challenge people to watch yung chismis vlog ni Ogie Diaz para makumbinse na mabait itong si Ogie Diaz, hindi lang sa mga artista kundi specifically kay Miss Bea Alonzo. In fact, sasabihin pa nila, gustong-gusto daw ni Ogie Diaz na magkatuluyan pa rin si Bea at Dominic. Panoorin ninyo, wala siyang masamang sinabi tungkol kay Miss Bea Alonzo. Ang tanong, paano magiging masamang tao si Ogie Diaz kung napakaraming netizens ang nagsasabing wala itong kasalanan, wala itong sinabing masama tungkol kay Miss Bea Alonzo? At hindi lang mga uneducated ang nagtatanggol sa kanya, hindi lang mga elementary at high school graduates, madami professionals, di ba? Abogado, doktor, inhinyero, astronaut. May astronaut ba? That's a stretch. Astronaut defending Ogie Diaz from space. Mabait si Ogie Diaz. Lumulutang. Zero gravity. Nagtatanggol. Okay. Alam niyo ang explanation? Bakit madaming professionals ang ipinagtatanggol si Ogie Diaz? No? Ang explanation, pareho din sa explanation o sagot sa tanong na bakit napakaraming professionals ang nagtatanggol sa mga magnanakaw sa gobyerno. Same ang answer. At ito ang answer. Ang pagiging chismoso, wala sa taas ng pinag-aralan. Ang daming abogado, I'll tell you, dahil ako'y abogado, ang daming abogadong chismoso. Saksakan. Kasi wala yan sa dami ng diploma. Wala sa degree. Pwedeng may doctorate ka, pwedeng may masteral ka. Wala. Nasaan? Nasa breeding. At ano ang breeding? Polite and socially correct behavior. Good manners, right conduct. Ang daming elementarya o high school lang ang natapos, pero alam nila na masama ang chismis. Mabuti ang kalooban nila. Ako, produkto ako ng public school eh. Mahihirap kami doon. Halos lahat kami mahihirap doon. Pero madami, no? May values. Yung mga magulang, hindi mataas yung napag-aralan. Pero kita mo, may breeding, may values. Hindi kailangan mayaman. Hindi kailangan 5, 10 ang titulo. Alam nila kung anong tama. Hindi dapat gawing libangan ang pagsagap at pagkakalat ng chismis. No?
Kasi pwedeng mataas ang pinag-aralan mo, pero kung kulang ka sa values, sa breeding, good manners, and right conduct, magkaiba yan. Pwedeng mataas lahat ng grado mo sa chemistry, biology, algebra, physics. Pwedeng summa cum laude ka, may doctorate degree ka, pero kung wala kang breeding, wala kang values, hindi mo maiintindihan bakit mali na pakialaman ang buhay ng may buhay, pangunahan ng ibang tao, pag-usapan ang mga bagay na gustong maging pribado ng iyong kapwa. Walang breeding ang mga chismoso. That's a fact. Pwedeng may diploma pero walang breeding. Same sa politika. Mga abogado yung nandyan, mga professionals, di ba? Graduate pa sa Harvard, graduate pa sa Yale. Oh. Pero ang tindi magnakaw. Kulang sa values eh. Kaya walang nakikitang mali sa pagnanakaw, sa pang-aapi ng kapwa, sa pagchichismis. Kaya sinasabi ko na sa inyo, di ba? Dati pa, sinasalamin ng showbiz ang politika. Kaya sabi ko, kahit showbiz yung dinidiscuss natin, parang politika na din. Pareho yung problema eh. Maayos mo ang showbiz, maaayos mo ang politika, gobyerno ng Pilipinas. Favorite ng mga haters si Liza at Bea. You know why? Kasi favorite din ng kanilang poon na si Ogie Diaz. Nasiraan ang dalawa. Siraan. Panoorin mo yung show niya. Wala siyang sinabing masama tungkol kay Bea, tungkol kay Liza, etc. etc. Ganyan yung mga kampo ni Ogie Diaz, di ba? lulong na sa bisyo nila na chismis. Wala na sa katinuan. Anyway, alam ninyo, kung si Bea at Liza pa na biktima ng chismis ang nakikita ninyong masama, if you cannot see them as victims, dalawa lang ibig sabihin yan. Either you are one of the aggressors, yung naninira, or you are a supporter of the aggression. Sinusuportahan mo yung mga chismoso, yung mga naninira. Yung mga supporters ni Ogie Diaz, mga enggot. Tama? I don't care if you are accompanying. If you support Mr. Ogie Diaz and you pick him over Bea and Liza, mga enggot kayo. Alam niyo bakit kayo mga enggot? Engot? Kasi hindi niyo makuha na maraming estilo para siraan ang kapwa. Pwedeng kunwari concern, nagmamalasakit, pwedeng kunwari nabasa lang ang post, pwedeng narinig lang, pero meron lang nagsabi, pero just the same, paninira pa rin ng kapwa. Di ba? Problema sa inyo eh. Para kayong pinanganak kahapon, di ba? May mga asawa naman kayo, may mga biyanan kayo, di ba? Yung biyanan nyo, ganyan-ganyan kayo sirain. Anong kwento ng biyanan mo sa iba? Naaawa lang talaga ako sa anak ko. Nangangayayat na lumalabas na yung buto eh. Nung nasa bahay pa namin yan, nagsisimula pa ng magtrabaho, lahat ng gusto niyang pagkain niluluto ko. Hindi nalilipasan ng gutom niya. Sa akin lang bilang ina, di ba? Pagod na pagod yung anak ko sa trabaho para maibigay lahat ng kailangan nila. Tapos pag uwi, hindi makain yung hinandang pagkain. Di ba? Concern si biyanan? No. Sinisiraan yung mag-asawa? Yes. Anong mali dyan sa biyanan? Yung mga engot walang makita. Nagmamalasakit lang daw si biyanan. Unang-una, may asawa na yung anak niya. Di ba? Hindi niya na dapat panghimasukan ang buhay ng mag-asawa. Pangalawa, pribado yung relasyon ng mag-asawa. Tapos ikakwento mo sa iba. Pinayagan ka ba ng mag-asawa? Sige, naikwento nyo sa iba. Kwento nyo sa mga tita namin.
sa mga tito at tita, sa mga friends natin. Hindi nyo magets na pwede kang siraan sa laulain ng pagkatao mo, tapos sa huli, kakambyo lang na kunwari concerned sa'yo. No? Ito ha, mga kakamping, kasi madaming kakamping supporter, no? Nananampalataya kay Ogie Diaz. No? I know you wouldn't like this example. No? Kaya lang minsan, para matauhan ng isang tao, kailangan ang gawin mong example ay yung malapit sa kanila, yung mahal nila, yung nire-respeto nila. Para makita ninyo na ang chismis kahit kailan hindi naging mabuti. I'll give you an example na malapit sa inyong puso. Makinig! Si Madam Leni Robredo at si Bolet Banal, kabit talaga si Miss Leni Robredo, ni Bolet. Kasi may isang incident, ito ha, may meeting ang Liberal Party. At nandun lahat yung mga kilalang liberal. Name it, Miss Leni Robredo, Mar Rojas, Bam Aquino, nandun sila. Christmas party yata ito kaya ganun Maya-maya, nawala si Leni at Bolet. Hanap yung mga kapartido nila. Yun pala, nasa itaas na sa second floor, sa kwarto. At paglabas daw, nung kinatok nila, gulo-gulo yung buhok ni Ma'am Leni. Tapos yung pagkakabutonis ng polo ni Bolet, ay gulo-gulo na rin. Ito ay narinig ko lang naman. Merong nagsabi na nandun sa meeting. So, hindi ko alam kung totoo. Not sure ha? May nagsabi lang sa akin. Pero, sana hindi totoo. Kasi gusto ko talaga si Miss Leni. Iboboto ko siya, no? Kung tatakbo siya uling presidente. Kasi magaling siya So sana, hindi totoo itong sinabi sa akin. End of story. Did I slander Miss Leni Robredo? Yes. May disclaimer ako. Hindi ko alam kung totoo. Sinabi lang sa akin. Hindi ko sure, no? Did this make the story less slanderous? No, di ba? Yung pinatamis ko yung kwento ko by adding at the end, no? Na sana hindi totoo kasi gusto ko si Leni kasi magaling siya. Nakatulong ba? Hindi ko na ba sinalaula ang pagkatao ni Madam Leni Robredo dahil sinabi ko, number 1, hindi ako sure, and number 2, sana hindi totoo yung kwento ko. No! Wrong! Kung sinabi niyong walang mali sa sinabi ko. That is slanderous. Pero para sa mga enggot, wala silang makikitang mali sa example na yan. Sasabihin nila, unang-una, narinig lang naman. Siya naman mismo nagsabi, hindi sure yan Pangalawa, pinagtanggol pa nga niya. Gusto nga niya si Ma'am Leni. Ganyan ang mentality ng mga engot. Hindi nila magets na kung concern ka talaga, kung wala kang pakay na siraan ang tao, hindi mo na sasabihin yung kwento na hindi ka naman sure, pero alam mong makakasira sa tao. Tama? Yung mga engot kasi nakafocus, no, just to defend. Apologist Last episode, create natin yung ABS-CBN apologist. Ngayon, meron tayong Ogie Diaz apologist. Diba? Nakafocus doon sa narinig lang, hindi sure, sa disclaimer, at doon sa pagtatanggol kunwari sa huli. Nakakapagod. Madami din namang Pilipino na galit sa chismis at sa mga chismoso. Tulad ng mga taga-subaybay natin dito, di ba? Nandito kayo kasi na biktima ng fake news ang inyong mga idolo sa showbiz. Diba? Liza Soberano, Julia Barreto, Bea Alonzo, very recently si popstar Sarah Geronimo, di ba? Kaya nga sabi ko, may pag-asa pa ang bayan. Kasi mapapansin mo yan sa comment section. Kapag may balita sa social media ngayon tungkol sa pagdedemanda ni Miss Bea Alonzo,
Marami ang comment, gusto nilang makulong si Christopher Min at si Ogie Diaz para maturuan ng leksyon. Hindi lang sila, kundi yung mga fake news peddlers na tulad nila. Madaming nakakaintindi na ang chismis ay masama by itself. Marami pa rin ang may breeding na nakakaalam na ang pag-usapan ng buhay ng may buhay ay mali. Ang gawing libangan, ang chismis ay mali. Madami pang mas mabuti at kapakipakinabang na libangan. Tongue twister, kapakipakinabang na libangan. I mean, come on, face the mirror and ask yourself, mabuti ba ang chismis? Nakakatulong ba ito sa kapwa at sa lipunan? Di ba kayo nga galit na galit pag chinichismis kayo? No? Pag kine-question kung yung anak mo yung asawa mo talaga yung ama. Pero sasabihin nila, hindi kami sure. Kayo na lang magsaliksik kung totoo. Out of control na ang chismis sa Pilipinas. Ang chismis, sabi ko nga, parang drugs. Ang mga pusher ninyo, si Ogie Diaz, si Christopher Min, at yung mga fake news peddlers sa social media. At kayo na mahilig sa mga chismis, ang mga user. Mas prefer nyo lang na pusher si Ogie Diaz kay Christy. Pero parehong pusher yan. Mga salot ng bayan. Anyway, kayo ba ay galit din kay Ogie Diaz? Maraming galit kay Christy pero hindi kay Ogie Diaz Well, ako, ang sagot ko dyan, hindi. Kasi mas nananaig yung awa ko sa kanya. Naawa ako kay Mr. Ogie Diaz. In fact, my wish ako sa kanya, para sa kanya, no? And this is sincere, coming from my heart. I reflected on this. Sana matagpuan na niya ang next Liza Soberano. Kahit i-charge niya ng 30% commission. Pumayag na tayo. Mabawasan lang ang chismoso sa Pilipinas. Maalis lang siya sa ganitong klaseng hanap buhay, no? Na umalis na siya, bumalik pa, di ba? Yung paninira sa kapwa, sa pamamagitan ng chismis, di ba? Para lang mabuhay, para may mapakain sa mga anak. Hindi marangal na trabaho ang paghalungkat, no, ng sikreto ng iyong kapwa. Hindi marangal ang trabaho ng prinsipe at reyna ng fake news. At kung may nanonood ngayon dito na magsasabi na, ay, ang pagkakalat ng chismis ay mabuting trabaho, malinis yan. Pumunta kayo dito sa US, no? At sisipain ko kayo. Or papasipa ko kayo. Sa aking panyero. Panyero! Yeah! Alam nyo ha, may bouncer ako. Kapatid ko sa profesyon. Yung mga kakamping na ang hilig sa chismis, di ba? Kayo mismo, witness sa dami ng chismis tungkol kay Miss Leni Robredo para siraan siya, hindi ba? Hindi pa rin kayo natauhan na ang chismis ay masama. Pag si Leni ang biktima, galit kayo. Pag si Maricel Soriano ang biktima ng fake news, galit kayo. Pag si Bea Alonso o Liza Soberano, okay lang. Values, in order for it to be a value, dapat consistent. Across the board ang application. Hindi pwedeng selective ang application, di ba? Ang chismis, pag bali-baliktarin mo man yan, chismis pa rin. Ang chismis, kahit sino ang biktima, gusto mo man yung tao o hindi, masama pa rin. Hinanguna ni Miss Liza Soberano si Ogie Diaz sa putik ng paggawa ng chismis sa hanap buhay na tinuro sa kanya ng kanyang nanay Christy. Tama? Di ba? Tapos, nung iniwan siya ni Liza Soberano, imbes na gumawa ng mas malinis na trabaho o mag-stick sa pagmamanage,
bumalik sa paninira ng artista. Di ba? Sa pagkalkal ng mga baho ng artista. Sa paggawa ng fake news. Tama? O, kita niyo, nakademanda ngayon ang mag-ina. So sana, fingers crossed, I'm honest. Oh, let's meditate on this. Sabay-sabay natin pagdasal sa gabi, just a few seconds. Makahanap na siya ng bagong baka, Liza, na magagatasan niya, na mamamanage niya. Okay, speaking of Liza, natural. Labas na naman yung gasgas na linya ng mga haters na Liza, ingrata, walang utang na loob. Kahit alam nilang pinagtatawanan at ginagawang joke na lang ni Liza yung mga banat nila, di ba? Na parang wala na ba kayong ibang maisip? Baka lola na si Liza ang dami ng apo lalakad sabihin niyo, Liza, ingrata! Sino yun? Walang maisip na ibang ibabato kay Miss Liza Soberano. Naniniwala ba kayo na kapag ang tao magaling, kahit saan mo ilagay yan, magiging successful, he or she will shine? Sabi ko nga, ang diamond, kahit sa putik mo ilagay, kikinang. Hindi mawawala yung kinang. At sabi ko nga, si Liza, kahit ilagay mo yan sa Jollibee, diyan ka magsimula bilang service crew, she's going to succeed. Ganyan din si Vice Ganda. Pag simulain mo sa PTV4, yan si Vice, sisikat yan. Mga talented kasi, it's in their destiny. Nasa guhit ng palad mo yan. You cannot stop destiny. Ito ang advice ko sa inyo bilang inyong abogado. Kung magaling kayo, huwag ninyo purihin ang sarili nyo sa publiko. Antayin ninyo na iba ang pumuri sa inyo. Yung naka-witness ng galing ninyo, ang magkalat. Diba? Hayaan nyo sila. Kung magulang kayo, huwag nyo ipamalitan na magaling kayong ama or ina. Speaking of ina, malamang after this episode, skip natin yung Mother's Day. So, belated Happy Mother's Day sa lahat ng ina, magigiting na ina. Now, going back, hayaan ninyo na ang mga anak ninyo ang magpamalita sa mundo na mabuti ang aking ina, mabuti ang aking ama. Kasi ito yung mga ginagawa nila para sa amin. Kung magaling kang boss, huwag mo ipamalita na magaling kang boss. Antayin mo yung mga tauhan mo, yung employees mo, ang magkalat na balita na, uy, ang galing ng boss namin, bilib ako, napaka maintindihin, magaling mag-manage, very fair. Ang problema sa isang Ogie Diaz, panay banggit niya na ex-manager siya ni Liza at Vice. Di ba? Isama mo na dyan si Heaven Paralejo. Implying that they became popular, sumikat sila dahil sa kanya as a whole or in part. Di ba? Ikukwento pa na namimigay siya ng kotse sa talent, siya ang guarantor sa loan. Magaling. Sabi niya. Magaling siya, sabi niya. Pero pansinin niya, si Vice, si Liza, pati na si Heaven, nagsabi ba ever gaano kagaling na manager si Ogie Diaz? Ilang beses ini-interview yan bawat taon. May lumabas ba sa bibig na nila na pinupuri yung ex-manager? Ay, magaling talaga yan. Wala. Si Ogie lang ang bukang bibig. Talent ko si ganito at si ganyan. Pero yung mga talent, kahit sa buntong hininga, di ba? Hindi mo marinig ang pangalan na Ogie Diaz. Kahit sa utot nila, hindi mo marinig na Ogie Diaz. Ganun ba ang sound ng utot? Yun yung pinipigil na utot. Ogie Diaz. Hindi ba? At may tawag dyan sa ginagawa ng inyong poon na si Ogie Diaz. At
hindi lang siya, no, ang gumagawa nito. Kultura na natin yan. Sabi ko nga sa inyo, lifestyle and culture vlog ito at hindi showbiz, no? Ang tawag diyan, ugaling Pilipino, name dropper. Name drop, mahilig name drop. Sakit natin yan, mga Pinoy. Kultura natin yan, di ba? Pamangkin ako ni General, pinsan ko si attorney, inaanak ako ni Dean, manager ako ni Vice. Tama! Tama! Nung pag-feel natin, maliit tayo, sasakay tayo sa likod ng mas mataas para tumaas yung tingin sa atin. Yung MMDA ngayon, ay, ganun po ba? Sige po, ito na po yung lisensya nyo. Ingat na lang po pag-drive. Pamangkin pala ni General yon. Name dropper. Para saan ang panay name drop mo sa mga talents na kahit siguro punong mangga ang kunin nilang manager sisikat because they were destined to become stars. Sinulat na ng tadhana yan. Vice and Liza. Para saan yung panay name drop mo? Para may kumuha sa kanya, no? Para kunin siyang manager, para madaming mag-enroll sa kanyang acting school for extras. Hindi ba? Pag mamalaki mo, 3-4 na dekada ka na sa showbiz. Pero hindi yung babanggit yung 3-4 na dekada na akong extra. Naunahan ka pa ni Pepe Herrera magbida sa mga pelikula. Mas nauna ka pa kay Pokwang tsaka kay Eugene Domingo. Itong mga to, ang dami ng solo starer. Ikaw, extra ka pa din. Pekto ka nun, pekto ka pa rin yun. Anyway, kasi by doing that, name dropping, iisipin ng tao, kaya sila pasikatin ito tulad ng ginawa niya kay Vice at Liza. Anong tawag dyan? Nanay Shirley. Iimbento kayo ng kwento? Invento. Fake news. Name dropping lang yan. Di ba? Hindi ba kung magaling ka talaga? Yung mga dating talents mo mismo ang magkakalat na magaling ka. Wala eh. Di ba? Check ninyo si Miss Shirley Kwan. Ever, nagbuhat ba ng bangko si Miss Shirley Kwan na magaling siyang manager? Nag-name drop ba siya sa mga artistang sumikat sa pangangalaga niya? Never. Di ba? Kasi, mukhang Chinese itong si Miss Shirley Kwan, no? So, magaling sa business. Parang yung mga mayayaman namin na Chinese talaga, na kamag-anak. Sa Divisoria, naniningil yan ng 5-6. Yung mga pwesto-pwesto doon, yung business sense nila, magaling talaga. Management of talents is a business. Di ba? And just like any other business, by word of mouth yan, dyan ka makikilala kung magaling ka sa kahit anong business, di ba? Mga customers or clients mo mismo ang magkakalat na magaling ka. Hindi mo kailangan na purihin ang sarili mo in public. Pero pag ikaw lang ang nagbubuhat ng bangko mo, di ba? At mga chismosong tulad mo lang ang nagbi-build up sa iyo na magaling ka, mabait ka, hindi naman sila naging talent mo, hindi mo naman sila minanage. Paano nila malalaman na magaling kang manager? Anong tawag dyan uli? Tawagin natin si Miss Shirley Kwan. Iimbento kayo ng kwento? Ayun! Nag-iimbento kayo ng kwento na magaling. Sundan natin yan ni Panyero. Panyero, pakisipa yung mga yan. Ayan. Kaya walang artista ang gusto magpamanage sa'yo. Meron ba? Kasi nagbubuhat ka lang ng bangko. No? Imagine, kung highly recommended ka ni Miss Liza Soberano or Vice Ganda, di ba? Na kapag may nakausap sila na naghahanap ng manager, o kaya may manager pero parang walang nangyayari, ipupush ni Vice Ganda na lumapit sila sa'yo, ay puntahan mo si Ogie Diaz. Napakagaling na manager.
Eh, wala eh. Oh. Tiis ka kay Aiko. Sa sayaw-sayaw. So, sino ang talagang magaling? Si Liza o si Ogie? Yan yung pinagbabangayan sa Twitter, di ba? Kung wala si Ogie, wala si Liza. Si Liza magaling talaga yan kahit walang Ogie. Sino ang nagpasikat kanino? Sino ang hinango sa putikan nino? Well, para malaman ninyo, you have to be just, you have to be fair. Timbangin ninyo. Timbangin natin. Alam ninyo, nagkakaalaman kung sino ang magaling, no, kapag naghiwalay na. Diba? By experience, alam niyo yan sa school. Group project, 4 kayo, pero ikaw lang ang magaling. Ang grade ninyo, the same. 95 lahat. Kasi kung ano yung grade ng project, yun ang grade ninyong lahat. And next project, individual, kanya-kanya. Hiwalay-hiwalay kayo. Ang grade mo, 99. Yung grade ng iba, nakasama mo dun sa group project, 75, 74, 78. Nagkaalaman sinong magaling. So now, 2 years since hindi na ni-renew ni Liza Soberano ang management contract. Nasa na si Liza ngayon? Nalaos ba? Nawalan ba ng mga endorsements? Nawalan ba ng connection sa showbiz? Di ba? Nagkapelikula pa sa Hollywood. Di ba ang connection pa ngayon ay mga Hollywood stars? Zelda Williams, Catherine Newton. Di ba? Ganyan na yung mga connection niya. At di ba? Mga Hollywood actors and actresses pa yung mga nakarabing elbows niya sa mga Hollywood functions na naimbita siya. Kamustahin naman natin si Ogie Diaz, no? Pagkatapos hanguin ni Miss Liza Soberano si Ogie Diaz sa trabaho niyang paggawa ng chismis, paninira ng kapwa, panghihimasok at pangingialam sa buhay ng may buhay. Di ba balik siya sa pinagmulan niya? Balik siya sa piling ng kanyang nanay Christy na nagmulat at nagturo sa kanya paano gumawa ng chismis. Nasa na ang next Liza Soberano mo kung magaling ka talagang manager? Kahit wala na, wag na natin siyang hanapan ng next Liza Soberano. Hindi ba gusto ng mga artista ng magaling na manager? Di ba? Yung kaya sila pasikatin, yung kaya mag-akyat sa kanila ng mas maraming pera. Di ba? Kung magaling kang manager, bakit hindi nagtatakbuhan sa'yo ang madaming artista para magpa-manage? Di ba? Bakit wala nagsasabing, uy, wala na si Liza kay Ogie. Di ba? May time na si Ogie Diaz na pasikatin ako. Ay, lilipat ako kay Ogie. 2 years after Liza left him, hindi ba nakademanda siya? Nakademanda silang mag-ina ngayon. Diba? Ang reyna at crown prince ng chismis. Hindi ba kung si Liza ang umaasa lang talaga kay Ogie Diaz, dapat si Liza yung bumalik sa pinanggalingan niya? Hindi ba dapat siya yung nakikita na lang ulit natin sa All for One segment ng Itbulaga? Hindi ba dapat si Liza ang dinidemanda ngayon? Di ba? Umabot pa ng Hollywood yung bata nung kumawala siya, di ba? Sa kanyang ex-manager. Makinig, ang magaling na artista pa rin kahit iwan ng manager, kahit magpalit ng manager. No? Ang magaling na manager pa rin kahit iwanan ng artista. Star Magic, for example, ilang talents na ang umalis sa kanila, di ba? Pero malakas pa rin hanggang ngayon. They are still managing talents. They're still in the business of managing talents. Di ba? Pero kung manager ka, sabi mo magaling ka, iniwan ka lang ng isang talent mo lang, balik ka agad dun sa dati mong trabaho na paggawa ng chismis. Magaling ka ba talagang manager? Kaya nga ang saya, di ba? Kapag may post si Liza na may bagong project, meron siyang mga endorsements,
Kasi parang sinasampal yung mga haters niya. Yung mga nanampalataya kay Mr. Ogie Diaz. So, timbangin ninyo. Bakit nung naghiwalay sila, umangat si Liza at bumalik si Ogie sa paggawa ng chismis? Bakit si Liza pabanwa-banwa island na lang with Zelda Williams? At si Ogie nakademanda ngayon. Bakit si Liza hindi bumalik sa one for all? Pero si Ogie balik sa piling ng kanyang Nanay Christy. And soon, pwedeng sa kulungan sila magsamang mag-ina. We wish Miss Bea Alonso all the best. Sana maging successful yung pagdemanda niya, no? Pero ako, honestly, sana hindi makulong si Christine Ogie. Bigyan na lang ng malaking multa. Kasi under yung cyber libel law, no? Merong karampatan na pagkulong. Pero as a judge, no, for humanitarian reasons, pwedeng hindi na sila ipakulong. Sana hindi na. Turuan na lang ng leksyon. You decide. Sinong tinulungan Nino? Sino ang pinasikat Nino? Tandaan, kahit na pre-Liza, di ba? Chismoso na si, chismis generator na siya, chismis reporter. Even before Liza, yun na yung trabaho niya. Kahit na yun na yung trabaho niya noon, di ba? Wala pa rin naman siya dun sa elite group. Hindi pa rin naman siya sikat, no? Sa showbiz talk show circle. Tama? Hindi siya sikat before Liza Soberano as a reporter, di ba? Ang mga kilala sa showbiz talk shows noon, yung pinagkakatiwalaan, Chris Aquino, Boy Abunda, Tony Gonzaga, tapos yung malaki yung bibig na tawa ng tawa, Butch Francisco, Nap Gutierrez, Christy Fermin, Lolit Solis, Ricky Lo, Inday Patiday, yung anak niya si Dali Ann Carvajal. Di ba? Yan yung mga take-back authority noon. Yes, kilala si Ogie Diaz before Liza, di ba? As a chismis reporter. Pero hindi siya sikat kagaya nila Boy Abunda. Sumikat na lang siya ngayon kasi unang-una naging manager siya ni Liza at sinigurado niya na alam ng buong mundo na manager siya ni Liza. And he has a lot to do doon sa success ng bata. Pangalawa, nung sinipa siya ni Liza Soberano, nag-cloud chase siya ng husto, di ba? Nagpa-victim siya kay Liza na para maging mabuti ang image niya sa publiko, siniraan niya ng siniraan si Liza, di ba? Kaya nga ang question dyan, what kind of tatay-tatayan are you, di ba? Sasabihin mo, para ka ng ama, no? Sarap mo sipain. Panyero. Pangatlo, with that kinakawawa, inapi na image ni Ogie Diaz, inapi ni Liza. Sinakyan mo yung kakamping wave. Timing eh. At doon madami kang mga nauto na kakamping. Hindi ba? So, question, sino ang talagang magaling? Sinong bumuhat kanino? Sino nagpasikat kanino? I presented to you my evidence. Tapos na ang aking presentation. I rest my case. You decide. Okay, tapusin na natin ito. The rules on nation building are quite simple. You want to change the world? Change yourself. You want a better Philippines? Be a better Filipino. Diba? Ito, I expect you to be heard, lalo na kung kakamping ka, with what I am about to say. Because it is the truth, and truth hurts. There are 3 types of social cancer that is ailing the Philippines today. The DDS, the BBMs, and the kakampings. If my fellow kakampings think they are different from the DDS and the BBM, think again. The DDS, they tolerate killing. The BBM, they tolerate stealing. Yung mga kakamping, you tolerate gossiping. You might say, oh, gossiping is nothing compared to killing or stealing. Think again.
Killing takes life. Stealing takes property. Gossiping takes privacy and freedom. Freedom to live in peace. Freedom not to be bothered by others. Freedom to live a private life. Freedom from slander. Are kakampings really morally superior than the DDS and the BBMs? Is it the more discerning group? Tell me, what's the difference between the DDS believing in Topacio, the BBMs having faith in Gadon, and the kakamping trusting OK Diaz? Nothing. Diba? You might say, God would forgive gossipers but not murderers and thieves. Think again and read your Bible, please. Aren't we all offenders of God's commandments? Diba? The DDS violate the 6th commandment, thou shalt not kill. The BBMs, the 8th commandment, thou shalt not steal. The pink, malinis ba tayo? No. We violate the 9th commandment. Thou shalt not bear false witness against your neighbor. Malinaw yan, di ba? Again, the rules are simple. If you want to be better than others, do better. If you want a better country, become a better Filipino. Heal yourself and you will heal this nation. Do this every morning when you wake up for a better Philippines. Ask yourself, what kind of Filipino will I be today? Will I be the cancer or the cure? Will I be part of the problem or the solution? Every day, you have a choice to contribute positively or to contribute negatively to society. Reflection followed by action. That is your duty as a Filipino. Kung may natutunan, kung napaisip kayo, diba? Aba, oo nga no, chismis is evil per se. Meaning in itself. Hindi nga tama na proud akong matawag pa na Marites. At lalong hindi tama na gawin kong libangan ang pakikialam sa buhay ng may buhay kahit pa artista sila. You know the drill. Subscribe, like, share. Para sa susunod na pagtawag ko, kayo ang unang makakarinig ng Tara Kape. No ill feelings. Naks. Pa-victim na naman na siya yung mabait. Siya pa yung biktima. Diba? Chinismis mo yung tao tapos hindi ako galit. Ay, natural. Tama. Ang galit dapat sa iyo yung chinismis mo. Kayo, hindi kayo nahihiya na sa labanan ng chismoso at biktima ng chismis. Doon kayo sa chismoso kumakampi. Sarap sipain sa malangala. Diba?